Kapag laom, imo bang nakita o nasuta ang mga panghitabo sa imuhang palibot? Your heart is surely pained at the painful occurrences of violence in your time, right? Or siguro makapangutana ka, where can we find peace amidst all this? Where shall we turn to? Find peace with us amidst this painful reality here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Malipayon nga adlay papahulay kaninyong tanan mga kapaglaom, nasayod kita nga nagalenlain gayud ang atong mga hagit nga naagian nini nga mga simanaha. Apan dako kaayo ang atong pasalamat nga gihatagan kita sa Dios og kusog ug kita nagmadaogon sa tunga sa mga pagsulay. Ug aniya kita karon nagadayig ug nagapasalamat sa atong buhi nga Dios. Tinod kana kapaglaom main, salamat kayo nining kabuntagon. Pinaagi sa pagampo o pagpamalandong sa iyang mga pulong. Kita nagadawat og kalig-on mga kapaglaom. Ug nalipay kayo kami mga kapaglaom nga magkaoban na usab kita sa pagpadangat sa atong mga pagampo ngadto sa atong Ginoo ug magbubuhat ni ini nga kabuntagon. Yes, mga kapaglaom, gawa sa paginampo ay mga kaigsunan ato usab nga tun-an kung saon nato nga kita makakaplag og kalinaw sa tunga sa mga kasakit o mga problema, mga panghitabo ni ini nga kalibutan. Nalipay kami nga anaa kamo dinha aron kining tanan atong usahan, aton isang sawan nini nga kabuntagon apan sa dili pa kita mo padayon ngadto sunahan. I would like to invite you to kindly pray with us today. Magampo ta mga kapaglaom. Among gamhanan og Dios nga magkagagahom nining takna sa kabuntagon sa adlaw nga Sabado, adlaw nga ipapahulay. Amo nga gipasalamatan ikaw o gidayeg tungod sa imong gugma o kaayo sa matag usa kanamo. Salamat sa imong pagpukaw uban ang maayong panglawas. O karon among tun-an ang mahinungdanon nga mga butang nga dunay labot sa among pagkinabuhi nga labing duol diha kanimo. Lamdagi ang among mga hunahuna og hatagi kami og kalinaw taliwala sa mga kasakit, problema nga among ma-eksperyensyahan niining kinabuhi. Kami nasayod nga ikaw anaa kanunay. Lamang kami magpabilin diha kanimo ug imong kuptan ang among mga kamot sa gamhanan nimo nga mga bukton aron kami magkinabuhi ug magmapinadayonon ngadto sa unahan hangtod sa imong pagtungha. Salamat nga ikaw nagadungog sa among mga pagampo. Ang tanan namong ipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. 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 Maayong buntag og happy Sabat kaninyong tanan mga kapaglaom. To those who are who have just tuned in, you are watching Let's Pray Pilipinas, and in this program together kita maginampuay nga magkahiusa no for just an hour. Mga kapaglaom would like to greet also sa katong mga kapaglaom nga nagatan-aw Luzon, Visayas, Mindanao ug even ang katong mga sagawas sa nasod sa Philippines. Happy Sabat kaninyo din ha. With me is kapaglaom Kim and Pastor Limo Lauron. Together we'll pray for you. And so, kamo among giawhag nga inyong ipadala ang inyong mga prayer request o mga praise reports mga kapaglaom. Doon na kita yung mga hotline numbers nga na din ha ma-reflect sa atong lower thirds. Kita na kaya sa inyong screen, just text or call us and then amo ka mga pag-aampuan, or you can also comment down below to this stream ang inyong mga prayer request and even ang mga praise reports, mga nagkadaiya nga mga testimonya o kitang tanan ubanan mo na mo mga kapaglaom sa pagpasalamat niini. Pastor, doon na pamatay duga nga mga pahinumdom? Yes, kapaglaom main na ato nga pahinumdom sa atong mga kapaglaom nga nakig-uban karong buntaga.
kung doon na mo'y mga hangyo sa mga pag-ampo, kindly send them now, mga kapaglaom, karon atong ma-appeal ka na sa atong mga pag-ampo karon. O kung ugaling dunay mga prayer request nga dili ninyo buot nga atong i-mention din sa atong nga programa, kindly put the word confidential kay right after sa atong nga programa kini nga episode mga kapaglaom ang Let's Pray Pilipinas team magiusa kami sa pag-ampo alang niya ng inyong mga hangyo nga confidential mga kapaglaom. Daghang salamat kapaglaom Pastor. Ako sa daybot ipanimbaya ang atong mga kaigsuonan diha sa Chinese Filipino Church. May buntag ninyo mga kapaglaom, mga igsuon. Happy Mga Sabbath. kapaglaom, ang atong Dios matinumanon sa iyang saad nga siya magatubag sa atong mga pag-ampo uyon sa iyang mga higugmaon nga kabubuton. Gani muampo kita mga kapaglaom, thy will be done. Apan Ginoo matinumanon gayud kayo sa iyang mga saad. Karon buntaga kapaglaom atong paminawan ang atong praise reports pinagi ni kapaglaom Gail. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Wonderful morning and happy Holy Sabbath to you all mga kabaglaom who are watching and listening live in our Facebook, YouTube, and TV channel. This beautiful Sabbath day, we have another set of praise reports. To start with, from Isabel Samputan, her prayer request is about the safe travel sa aeroplano ni Omar Samputan. And today, she is very grateful for our prayers and above all to God for the protection niya nakaabot to safe and sound si Omar sa Manila. Second one is from Ju Sanchez. Ang iya prayer concern is all about sa work. Then last October 22, 2022, nagpasalamat kaayo siya for our prayers as well because siya and iyang brother had passed the fire officer exam eligibility. Niya karon, ga-request siya to pray for them and able to be fire officers soon. And our last prayer concern is about healing from Miss Glory Lim. She requested a prayer for her husband Marjan Ibanez for complete and fast recovery from traumatic brain injury due to vehicular accident happened last March 5 this year 2023. And currently, she is praising God kay makalakaw-lakaw na siya, raisa sometimes without her aid. Thank you for all sending your praise report. Once again, I am encouraging everyone to send and share more. This is your Kapaglaom Gail reminding, don't worry about everything, but pray about everything. With thankful heart, offer up your prayers and requests to God. Let's see each other again next time for more God's Answer Prayers. Yung minimiti namin, eto na. Thank you, Gail. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Thank you so much kapaglaom Gail sa puno kaayong nga enerhiya sa pagpadala o Amen. pagpahibalo ka nato sa mao nga mga praise reports. Mga kapaglaom, indeed the Lord is so good and very much merciful to those iyahang ginahigugma, and of course kitang tanan usa sa iyahang mga hinigugma mga kapaglaom busa bisan unsa ang atong pangayoon sa iyaha, iya gyud na nga ihatag alang ka nato on His perfect time. Busa karon atong tagaan og pagtagad ang mga prayer requests nga gipadala sa atong mga kapaglaom. And first, for this batch of prayer requests, would like to ask Kapaglaom Kim to pray for this. Pastor Kim, please pray for our examinees alang sa LET exam this coming September 24, tomorrow. No, especially would like to mention sa akong ig-agaw si Wilson Plinius Jr. He will be taking also along with those examinees. And then let's also pray for our bar examinees na mo take also tomorrow. I think that will be their last day sa ilang examination. Let's pray for them. Let's also include Kapaglaom Rofo Dumaluan alang sa iyahang nga kaayuhan gikan sa iyang balatian. Same goes with Kapaglaom Mizra M. Lasha and also Kapaglaom Lulit Hamon alang sa iyahang nga bana nga duna sa balatian. And lastly, let's include in our prayers si Kapaglaom Zexus J alang sa iyahang nga PNP application. Daghang salamat kapaglaom man nining atak na sa kabuntagon mga kapaglaom.
Sumala pa ni Santiago sa iyang libro sa chapter 5 verse 12. Nagingon siya, is any among you afflicted? Let him pray. Is any among you merry or happy? Let him sing psalms. Mga kapaglaom, ato kamong gihangyo sa pag-uban ni kabuntagon sa pag-inampuay ng atong mga hangyo diha sa Ginoo. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, anakas kita sa kalangitan. Ikaw lamang gayod ang bugtong paglaom o kalinaw, taliwala nining kalibutan nga puno sa kasamok o problema sa mga balatian o mga suliran sa tagsa-tagsa namo kag kinabuhi. Salamat nga niining tanan aduna kami dangpanan ug mao ikaw among buhi nga Dios. Anaas kita sa kalangitan ang among magbubuhat ug manluluwas. Niining atakna kami nagapaubos sa among kaugalingon sa pagpaduol diha kanimo ingon nga ikaw balaan hingpit ug puno sa maya ikatandi sa among pagkatawhanon nga kami usab masalaypon man Ginoo. Nastanan pasayloa kami sa among mga sala. Pinagi sa dugo ni Ginoong Hesus nga kami mahimong takos diha sa imong trono sa grasya. Nini nga buntag among pagadalon ang tagsa-tagsa ka mga pag-ampo sa imong mga kanakan alang usab sa nagkadaiyan nila nga mga handom sa ilang kinabuhi. Nining buntaga among iampo Ginoo si ang imong mga kanakan, among mga kapaglaom kay igsuonan nga motik sa teacher's licensure exam arong September 24. Ginoo ang ilang pagpangandam dili sayon ug taas na ang ilahang nga naabot ug karon among iampo nga itugot sa matag usa nga ilahang mabatnang kini nga kadaugan sa ilahang handom nga labaw pa silang mahimong aktibo sa imong buluhaton ug ngadto sa mahimong panalangin sa uban. Among iampo Ginoo ang mga imong kanakan makapaglaom nga nagpadayon sa ilahang bar exam. Ini mga simanahon na ilabi na nga aduna pa sa nabilin nga adlaw sa ilahang exam karong September 24 man usab. Among iampo Ginoo silang last day exam ikaw magahatag sa kaalam. Among iampo usab si kapaglaom Rufo Dumalaon adumaluan nga ikaw magapanalangin sa iya sa kayuhan sa iyahang gibati sa kaluyas panglawas kapaglaom Mizraim Lasia. Ingon man usab si kapaglaom Lulit Hamon nga ang iyahang bana na stroke ikaw usab Ginoo palihog mag-ayo kaniya. Amo usab giampo si kapaglaom Sixus J nga tugutan nimo nga ang iyang application sa Philippine National Police kini madawat o siya makatrabaho Ginoo makasugod na sa pagpanerbisyo. Ingon man kaplag sa ilahang panginalon sa matag adlaw. So ang iampo nining kabuntagon si Iliel Marza nga ikaw mag-aayo kaniya sa iyahang hilanat ning adlaw, ikaw magapanalangin kaniya Ginoo sa imong gamhanan nga mga kamot. Salamat Ginoo sa kasiguruhan nga among madawat ning among mga pag-ampo bans paghangyo sa imong mga kanakan kini among gihangyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Kim, for Praise that the Lord. prayer. Mga kapaglaom, for more prayer requests, we have kapaglaom Ailo et Chavez. Let's pray tungod kay nakaagi din ni siya og motor accident, no? And let's pray alang sa iyahang kaayuhan gikan niini nga maong aksidente. Let's also pray for kapaglaom David Calapene or Calapine. I don't know if I pronounce it right. Let's pray for his healing as well alang sa iyahang struggle, no, sa iyang balatian. And also, we've been praying for kapaglaom Rostal and her father alang sa ilang chemotherapy at unang i-appeal sila karon. And let's also include kapaglaom Jing Milano tungod kay doon na sila mga panginahanglan nga ilahang giatubang karon. Let's pray for this crisis as well as sa iyahang bana nga may buhi niyang hahandom nga kini makakaplag sa kamaturan and would be with her diha sa Ginoo alang sa pag-alagad. Let's also pray for kapaglaom Dang Galabaran alang sa iyang work application dito sa Japan. And lastly, ni kapaglaom Kylie de la Peña alang sa iyang balatian karon nga taknaa. For this batch of prayer requests, I'd like to ask kapaglaom Pastor Limuel Lauron. Daghang salamat kapaglaom main og dinhi sa basahon ni Job mga kapaglaom ni ay nindot kayo nga saad ang Ginoo alang sa matag usa kanato. Job chapter 5
verse 17 nagingon, "Behold, happy is the man whom God corrects. Therefore, do not despise the chastening of the Almighty." Doon ay mga panahon sa ato nga ginabuhi nga daw dili ta makasabot kung giunsa kita sa pagsulay sa mga problema sa kinabuhi, mahing panglawas, financial crisis, relationship, no? Kini moabot sa ato nga kinabuhi apan hinuktoki mga kapaglaom nga dunay tuyo ang Ginoo niana, no? Mo ning gipahinumdom kanato nining kabuntagon pinaagi sa kang Patriarka Job kapitulo 5 bersikulo 17. So karon andam na kita sa pagduol sa Ginoo pinaagi sa pagampo, uban niko mga kapaglaom sa pagampo nining kabuntagon atong idoko ang atong mga ulo. Among dalaygon og silimbahon nga Dios nining takna sa kabuntagon, among gipasalamatan ang imong mga pulong nga nagpahibalo kanamo sa makausapa nga ikaw gayod nahigugma kanamo og wala gani mobiya kanamo. Ikaw nahibalo bisan sa usa ka lugas nga buhok nga mga tagak sa among mga ulo. Ingon ini kadako ang imong pag-atiman o Dios sa matag usa kanamo busa. Ang imong mga saad nagapalig-on sa matag usa kanamo nga kami magmalahotayon, magmapinadayonon hangtod sa adlaw sa imong pagtungha. Salamat Ginoo nga ikaw wala gayud mautro sukad sa una karon ug hangtod sa walay katapusan ug diha sa imong mga saad kami nagalaom, kami panghinaot o Dios nga ang tanan namo mga handom imong hatagan og katumanan kun ugaling dili ug sukwahi ang imong tubag sa among mga pagampo, tudloi kami sa pagkamapailubon, tudloi kami sa paghulat kung unsa ang imong kabubuton sa matag usa kanamo. Ug karon nga kabuntagon ako nagadala kanimo sa pinasahi alang sa among mga kapaglaom nga naa sa balatian, naa sa problema sa financial, problema sa relasyon diha sa panimalay. Hinaot Ginoo ikaw magatagad kanila. Og akong ginaampo kini si kapaglaong Ailo Chavez nga motor accident. Biktima siya Ginoo sa aksidente. Si David Calapini, doon na siya ay prostate cancer. Rostal o ang iyahang papa nga nag-undergo sa gihapon og chemotherapy, og si kapaglaom Kylie de la Peña. Hinaot nga ikaw magpakamaayo kaniya og dili kami muundang Ginoo sa pagtawag diha kanimo sa pinasahi usab alang kang kapaglaom Jay. Hangtod karon Ginoo among nakita kung giunsa nimo pagtubag ang among mga pagampo. O kami sa hiniusa nagaampo nining among mga kapaglaom, lakip si Jay nga ikaw magahatag og milagro sa ilang nga kinabuhi. Hatagi Ginoo og mga pamaagi nga wa gani namo mahibaw-i kung unsa ang imong kabubuton ngadto kanila. Apan kami sayod nga ikaw adunay mas labing maayo nga pagbuot ug plano alang sa matag usa kanila. Panalangin ni usab Ginoo si kapaglaom Jing Milano. Doon na siya problema sa paninapi. Ayaw siya pahubsi. Ihatag ang tanan niyang gikinahanglan. O iyang handom ang iyang pinalangga nga bana mahiusa sa pagtuo aron magmalipayon sila sa pag-alagad diha kanimo. Salamat nga ikaw nagatagad usab kang kapaglaom Dang Balabaran. Doon na siya mga handom sa iyang kinabuhi. Ang pagpanrabaho, naot nga ikaw magpakamayo sab kaniya, andama ang dalan sa kalampusan sa iyang application aron nga makatrabaho siya og iyang masustinto ang iyang kaugalingon ug ang tibuok panimalay, iyang mga hinigugma sa pag-alagad nga matinumanon. Kini tanan Dios among gipangayo ug ilaw man nga madawat. Pasiloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen.
Amen. Thank you so much for that prayer, Pastor Lem. Mga kapaglaom, ipadayon lamang sa pagpadala ang imuhang mga prayer requests and praise reports down. I-comment sa mo ato ang live streaming, and together amo nang basahon later and we'll pray together after na mo pag-discussan ng usa ka importante nga topic this very morning. And mga kapaglaom, for this week's theme, it's about people, peace, and prosperity. But before mo padayon sa unahan, let me read to you or share to you our quote of the day, mga kapaglaom. It's found in Isaiah chapter 26 verse 3. Nagainga din ha, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Mga kapaglaom, mga to ang topic this morning. It's entitled Peace and Violence. So this is a bit kind of sensitive nga topic, and disclaimer lamang, if you are the one watching doon na experience of being abused or naka-experience siya og violent nga mga actions gikan sa lain nga tao, I hope that this topic would give you peace, and this topic would give you hope as well as we go further deeper nini nga mao nga discussion. So kung inyo nabantayan, we started this program with a question, no? Kung imong nabantayan ang atong mga palibot, doon na yun nagkadaiya nga mga violence nga makaingon, maka-question, tanganong ingon ani man ang taog na bagi, can we call that person a human nga pwede man niya mabuhat ka na sa isig katao niya. So sa dita kasabot, and at times makabati sa taog kasakit ngo do dili kita ang nahintungdan, but bation jud taog kasakit or kaluoy or even kapungot nga murag ganahan ta manimalos ni anang tawhana para anang tawhana. So mga kapaglaom, where can we find peace amidst all this? Doon na pa ba kay kalinaw ining kalibutan na, or where shall we turn to sa panahon nga murag nagwala na gyud tay kapaingnan, asa man gyud ta padulong? So ato nang i-answer nga mao nga mga questions, but before that ato ang pangutanon ng ato ang mga maanggi alamon din mga kapaglaom. Unsa man dining peace and violence, Pastor Lem? Okay, kapaglaom mahin ko sa di pa na nako tubagon mangutana ko nimo, kung ikay akong papilion unsa may imong ganahan, peace or violence? Ari jud ta sa kalinaw, kakapoy jud ang gubot, Pastor. Oy, wa jud mo pili og gubot. Yes, tinuod na kapaglaom, Kim. Yes, Pastor. Even ang atong mga kapaglaom nga nakig-uban karon, I'm quite sure mga kapaglaom nga inyo gyud nga pilion ang kalinaw. Kay kinsa bagoy naghandom og kagubot kanang ingon ana nga mga kahimtang wala. Apan I would like to remind everyone nga niining kalibutan na di gyud ta makaangkon og kalinaw, no? Yes. Di ta makaangkon og kalinaw kay ang kining kalibutan mga kapaglaom wala siya maghatag kanato og kalinaw. Doon na lay usa ka tawo nga makahatag nato og kalinaw. It's only Jesus. Kung muduol ta niya, mutugyan ta ngadto kaniya, despite sa tanan nga mga problema, disturbances mga kapaglaom, makaangkon gihapon ta og kalinaw og kalipay diha kaniya. Back to the question, unsa may kalainan sa kanang violence, no? Kanang peace and violence. Peace, unsa man na siyang kalinaw mga kapaglaom? Ang simple kayong definition sa kanang kalinaw mga kapaglaom, ang kalinaw naghisgot kana siya, naghatag kanimo og kana bang libre nga panahon nga layo gikan sa mga kagubot og disturbo sa kinabuhi. Kalinaw sa ato pa kana bang nga kanang ayaw ko no gubdabi kay gusto kong kalinaw. Ay kog sumok sa muka. Ayaw kog samok sa muka kay gusto kong kalinaw. How about violence mga kapaglaom? Behavior involving physical force intended to hurt or damage or kill someone or something. Kanang violente. Unsay lain nga term anang violente, kanang binisaya anang kanang violence. Usa na siya kanang lihok, usa na siya kanang aksyon nga naglangkob og kanabang kusog, Buhat sa mga pagpanagmal. Niya nga kanang kusog nga dunay tuyo sa pagpasakit, o niya kanang pagpasakit, pagpatay, yun ana. That is violence mga kapaglaom niya. I-hurt o niya, i-damage ang imong physical body or even ang imong hunahuna, iyang samukon. That is called violence, kapaglaom. Daghang salamat kapaglaom, Pastor. Mga kapaglaom, nagisgot kita og violence. Dunay
unsa day ning klase-klase nga mga sahi o Daghan. mga violence nga ginatawag nato karon. So violence dili nang violence ka nang mutingog ha. Dili violin man na siya. Violent. violent na na dili. kapaglaom pastor, no? Violence. Dili violent, no? So ato ang isgutan kini pipila ka mga butang may tugot o kanang pagpanagmal o violence sa mga igsoon. Ato ang usa ni ini ato ang may isgutan ang physical violence. O nga usa pa niya na dugang niya na ang sexual violence. Isa man ning physical violence. It occurs when someone uses a part of their body or an object to control a person's action. No? Unya, unsa pa na kapag laom mind? Yes, and you talked about sexual nga violence kapag laom Kim, no? Usahay, this goes along with physical violence. Kanang kung ikaw sa katawo nga ganahan ka moabusar sa maong pagkababae sa kababae, syempre imo ginang pangusgan. So, ban gani mabunog-bunog yun na siya, ano, basta kanang ato makita sa mga news, mga kapag laom, no, nga which is very brutal gyud kaayo tan-awon. And kana siya, when you say sexual violence, it occurs when a person is forced unwillingly to take part in sexual activity. Nga bisag dili ka nang giabusar jud niya sexually nga syempre dili ginagusto magisi-kisi jud na paningkamutan gina nimo nga mo yield siya sa imuhang gusto. And very brutal jud kay paminawon or imagine no. Yes, tinuod. Kanang dili ra pod ni siya nagisgot sa lalaki ngadto sa babae nga violence. Pero kasagaran karon murag babae ang lalaki may isumbong. Oo, tansara na babae gisumbong kay gipugos niya ang lalaki, no? Bisan pa gani kini siya common man gud siya mga kapaglaom, no, diha sa ato nga community. Bisan pa gani kon ang kanang imong kaugalingon nga asawa unya dili panahon nga kanang imo siyang idulog ay tingali nagluya ang lawas unya naabtan sa binuwan ba unya ikaw nga bana puguso kay ka unya imo gyung bunluton pwede ka ma-report ana ngadto sa gobyerno mga kapaglaom. And I think one of the reasons sad ana pastor no kay very rampant kayo ang pornography sa ato nga palibot. Correct. And ang mga imagination man god it starts within the mind. Ato man na-discussan sa niaging nga mga Sabado no nga what is there sa atong huna-huna mo yield gina siya og action. And at times dita ka bantay nga murag lain day ni siya or something is wrong within sa atong nga huna-huna. And later nata maka-realize nga na take na tag action which is too late no and then gina-resent na ta sa atong isig katao. Yes. And another is we have emotional violence. Unsa man ni pastor ang emotional violence? Emotional violence occurs when someone says or does something to make a person feel stupid or worthless. So kini siya mga kapaglaom kana bang imo bang sultihan ang imong isig katao nga ikaw ba kawa gyud nimo i-post ay may buot. Oo, wa man kay buot nagdako lang na imong lawas nya wa kay buot. May pagwa pa kag pagkatao na ning kalibutan. Sayra ba mga kapaglaom pastor o kapaglaom man ang mga ginikanan sab kanang ingnon ilang mga anak nga wa man ibuot ning bataa o pulos. O kanang ingon ana sab dita ka bantay nga di ay nakahimo tag violente nga mga nilitukan sa pulong og binuhat ngadto sa mga anak. Ingon ang mga ginikanan ba nga ikaw no kanang og trabaho gani wa gyud ka. Unya klase wa gihapon ka. Pero kaon gani perti ka. So kana bang imo bang i-abuse o imo gipakaubos. Imong gipakaubos unya imong gibaliwa, giyatak-yatakan, gipasipadan emotionally ang tao bisan kung kana siya membro sa imong pamilya o kauban sa trabaho, that will be considered as emotional violence mga kapaglaom. And dili lang to makita usahay if you are one of those nga naghatag og violence sa imuhang nga anak no if you are inana ka tyrant nga ginikanan sahay dinhi mo na mabatikdan nga naghatag na din na og kasakit sa iya emotionally nga nag-struggle na siya and sometimes would lead to depression. And mga kapaglaom natay gitawag pud nga psychological violence. Kini nga sa ka violence mga kapaglaom this occurs when someone uses threats and causes fear in an individual to gain control. Muni siya ang common sa mga taong kanang obsessed
kanang ganahan siya nga na siya buhaton nga paningkamutan jud na niya, and obsessive kaayo siya na to the point will lead or give threat ngadto sa iyang opposite nga individual. And pagpanghulga. Kana hulgaon or i-blackmail kung sa imong nahibalaan alang ana nga person. So maglisod ang imuhang kakontra. And then we also have this what we call spiritual violence. Nag-exist din ining spiritual violence, no? Kanang wala lang kaayo ta ma-aware ana mga kapaglaom kini gitawag nato og spiritual violence, pero kini siya nag-exist kini diha sa mga simbahan diin ikaw ug ako nasakop, especially sa ato mga like namo kapaglaom mind, no, nga mga church leaders bitaw bantayanan gyud kayo nga dili ta mosaylo sa mga kanang linya boundaries mga boundaries nga mahimo na hinuon nga spiritual violence. Ang spiritual violence mga kapaglaom mahitabo na siya kung ako nga spiritual leader himuon nako nga puhunan ang simbahan ug ang pagtuo aron nga mo take advantage ko ngadto sa mga membro. Yes. Mo manipulate. Mo manipulate. It might be financial or physical or unsa nga mga kanang pag-take advantage ngadto sa mga membro using the church name o sa pagtuo mga kapaglaom. Spiritual violence na siya. Yes, naputay gitawag nga cultural violence, verbal abuse, financial abuse, and neglect mga kapaglaom. And ato na nga pagapadayonon later sa pagtackle after a short break. Of an orphan, we see pain here on earth, all the hunger and starvation this world is going through. There are wars everywhere, people dying here and there, but there is hope. It's not the end. We are bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times our problems just get too much, and we feel like giving up when we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain, but there is hope. It's not the end. We're bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We all desire to live in a perfect world. It may not seem, but we're heading there. This is not our home. This is not where we belong.
One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We don't belong here. We are bound for glory. Amen. Amen. Daghang salamat daga kapaglaom KJ Gomez sa imuhang awit nga kini naghatag natog dugang kapamalandungan nga naa kining mga violence, mga problema nga ato ang nasugamakan kalibutan tungod kay temporaryo lamang kini ang atong dayon nga puloy-anan sa diha nga magkit-an na kita sa Dios now og now sa iyang ikaduhang pag-anhi ug mapuyo na ta didto sa langit. Tinuod na kapaglaom Kim, gani ang awit mga kapaglaom nagpahinumdom kanato nga lumalabay ta ni ininyo tao. Dili ni maoy atong Pinoy-anan, ang atong Pinoy-anan tuas langit nga wala nagyoy violence mga kapaglaom. Unya tungod kay tagalangit man ta while staying and living on earth mga kapaglaom, magkinabuhi tang langit nun. Okay? Magkinabuhi tang langit nun. Maganad-anad ta kay mamauli man ta ngadto sa langit nga atong Pinoy-anan. Yes, thank you kaayo ana Pastor nung naagi paglaom luyo nining atong mga kasakit ug luyo sa mga violence nga atong na-experiencehan. But before that, we'll go on further sa atong discussion mga kapaglaom, and would like to emphasize sa katong na-mention ho ganiha nga verbal abuse no, which is very much common. Nakitang tanan maka-utter man gud og words in which sometimes would hurt no sa uban, or dili kay sometimes murag para nato baliwala lamang apan murag kana nga wala. person di ay naglumluom na siya sa kasakit, or even using the social media platform nga atong makita mga Kana kapaglaom mao nga nay naa common permi karon sa ato kapaglaom, mabasa man. sa tanan in the Oo. public, and then mag-rant out nga inani blah 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 blah, mura kag you're an open book bitaw nga individual nga maka-judge na lang pud ang tao sa imuha based on what you have posted. So be careful mga kapaglaom Maunay kay common usahay. karon. Kay Yes. tungod kay sa napulo tingali nga atong mahibalag mga kapaglaom, walo ni ana dunay smartphone. So dali ra kayo ang pag-comment. Abi ninyo, sultihan ta mo usa ka experience mga kapaglaom nga ang usa ka tawo may comment mahitungod sa hitabo unya wa siya kay balo nga amigo ra di ay sa iyang amigo, perting gubuta mga kapaglaom, no? Mas ma-worsen hina ng problem. So mo na nga careful ta sa ato mga posting diha sa social media, no? Wa tay katungod nga mo comment against ni anang tawhana. Ang ato lang nga mo basa lang ta, no? Mo komentaryo man ta sa atong kaugalingon pero dili nato i-post. Yes. Okay, basin og magka-problema unya ta. Yes, and speaking of that, okay, sorry, Pastor Kim. Speaking of that, no, Pastor, unsa may atong angay buhaton na, or how are we going to address this violence, Pastor Kim? Nabatay mga platforms and the government, of course, naaman jud ta, no? Pero can you mention some aron para pod sa uban nga wala pa kahibalo, they would also know nga pwede ninduulan nato nga kind of kanang Kung moabot ang mga Yes. pag-abuso, mga kapaglaom, asa man ta mo duol, ha? Yes. Asa man ta mo adto, ha? Kapaglaom Kim? Salamat sa pangutana. Nagpasalamat ta nga ang atong gobyerno adunay gyud programa nga sa diin. Dunay kadangpan hintag sa tagsa mga bata, mga babae, mga lalaki o tanan nga age level na usa niini kaniadto ang DSWD. One time na kahimo kita og program, moral recovery program diha sa DSWD sa Labangon. Dito nakita nato dito ang klase-klase nga mga problema, sitwasyon sa mga babae, mga bata, mga hamtong. Ug na dito madang pa na DSWD. Usapan ni ini mga kapaglaom doon natay programa usab sa gobyerno aron sa pagdepensa alang nining mga abuse nga mga ato ang mga kaigsunan sa katilingban pareho aning programa sa gobyerno aning bawsi. Bawsi. Sige ganin bawsi. Dili nang bawsi nga balos ka kay gidagmalan ka no. Sir, unsa ganina sa is kapaglaom? violence against women and their children. Okay. Children. So, what else pa nga mga programa? Doon natay mga kapulisan, mga igsoon nga atong kadangpan. On the act nga ato ang kaadtuan aron nga mapanalipdan ta sa maong
klase nga pagpanagmal sa mga bata baka o mga dagko na mga igsoon. Usa pa ka kapaglaom pastor ato madugang nini. Aduna po tay kadangpan mga kapaglaom nga diha sa atong lokal nga barangay na ayud na siya dili gyud ta magpanuko sa pagduol ngadto sa atong mga kanang isig ka barangay diin ta nasakop unya. Ang nindot pa gyud nga atong kadangpan mga kapaglaom nga kun duna tay mga problema kamo mga kabataan ayaw mo pag-ukon-ukon sa pagsulti ngadto sa inyong mga ginikanan. Tinuod. Ito, no? Inyong mga ginikanan kay mao gyud siya first and foremost gyud na siya nga kita nga mga anak kung doon na tayo mga problema muduol gyud ta ngadto sa ato mga ginikanan. Kay I'm quite sure nga ang atong mga ginikanan naa gyud maayo nga welfare alang sa matag usa ka nato ug ang ilang katungdanan mao ang pagproteher pagpanalipod nato aron nga dili ta masakitan unya dili ta diskuryo di ta maluya sa ato nga kinabuhi. Kaming mga ginikanan kamo mga kabataan ayaw mo pagpanuko sa pag-istorya aron nga mahatagan og solusyon kung unsa man ang mga pag-abuso diha ninyo sa community, sa inyong mga kauban diha sa trabaho, unya ang inyong mga trato, inyong uyab, inyong mga classmate, isulti na ngadto sa inyong mga ginikanan nganin namo mga ginikanan aron nga ma-address nato na ang mao nga problema. Yes, so dili ka mahadlok nga i-judge ka, no. So pastor, we've been talking about violence and I think this is not just happening during our times. Napo ni nagakahitabo sa Bible times no before. Yes. So pastor, can you cite some Bible characters nga naisulat din nga nakatry pud sila og mao nga mga abuse or mao nga mga violence? By the way, mga kapaglaom, kining mga pag-abuso nga nahitabo sa una during Bible times, wala ni magpasabot nga ang pag-abuso di ay sukad sa una hangtod karon nga ato ra ni siyang ipadayon no i-tolerate nato ni no kini nagtudlo kanato nga sa mga anggulo kun unsaon nato pag-address ang mga problema nga moabot sa ato nga kinabuhi. One of the Bible characters nga atong makuhaan og mapanaminan kung giunsa niya pagdil ang pag-abuso sa iyang kinabuhi si Jose. Joseph. Ang pinalangga, ang paborito nga anak ni Jacob, mga kapaglaom, giunsa man siya pag-abuso sa iyang mga igsuon. Grabe, gipahimuslan siya maayo. Laliman ka ng biay-biayon siya, verbal abuse, emotional abuse, physical abuse pagyud to the extent nga kanang gipasakitan siya, gilabay siya dito sa kanang tabay nga waysod. Gahong unya waysod, unya gibugal-bugalan siya nga gibaligya. Unya gibaligya pagyud. Pero mga kapaglaom si Jose luyo ni ning tanan naa man gyud siya gisaligan. Naa siya gisaligan. Kinsa may ang gisaligan mga kapaglaom? The God of Father Jacob. Mao gyud na ang iyang paglaom. Mao gyud na mao na iyang gisaligan nga sagdi lang luyo ni ning tanan. Matud pabitaw sa awit, this is not our home. Yes. This is not where we belong. Tuwa man tas langit. Alang ni Joseph mga kapaglaom, kining tanan lumalabay ra man ang mga kasakit, mga pagbiay-biay, mulabay ra ni siya. And so what happened to Joseph? Tungod kay nagsalig siya diha sa Ginoo, nagpabilin siya nga matinud-anon, bisag gibaligya siya for so long. He was separated from his father. Yes. Iyang panimalay. Ang iyang mga igsuon gani nagunahuna na nga wala na siya. Pero one day came mga kapaglaom nga they were reunited. Unya naaba sa iyang kasing-kasing ang pagdumot? Wala. Naabang pagpanimalos? Wala. Kay nga naman iyang gi-overcome ang mga pag-abuso sa iyang kinabuhi tungod kay iyang gisugilon ang tanan ngadto sa Ginoo. Dili lang ang iyang mga igsuon mo nag-abuso niya. When he arrived in Egypt mga kapaglaom, giabusuhan ba sa katong Baker. Sexy unya gwapa nga asawa ni Putipar, di ba? Unya gi-entice gyud siya, gisidus siya nga kanang Joseph giunsa ka to pagkuano nga kanang kadadlor ba to? Pagtintal unya kadadlor. Pero despite nining tanan mga kapaglaom, Joseph stood firm. Nagpabilin siya nga lig-on niya, wa gyud siya matintal. Unya iya tingaling ingnon kapaglaom man si kanang wife ni Putipar nga, ma'am, kanang
Dara sinina mamo pag-ilis mamo. Panuhoton ka. Oo, di panuhoton niya ka. Wa gyud madala mga kapaglaom kini si Joseph. Yes. Usa na sa mga Bible characters nga nagpakita nato nga nakaangkon si Joseph og kalinaw taliwala sa mga pag-atake o violente ngayon. Yes. So napatay daghan pastor no nga mga Bible character na ganahan ta nato i-emphasize mga kapaglaom, but ang storya lamang ni Joseph alone dako na kay tagmakuha nga impact, and in fact ang outcome or ang ending sa maong nga istorya tungod kay si Joseph nagsalig siya sa Ginoo, gitugyan sa Ginoo tanan ang mga pahitabo sa iyang kinabuhi. At the end of the day, he has been gibutang siya nga mahimong usa ka ruler no nga dili nimo ma-expect gid sa usa ka kinabuhi sa tao. So at times good bitaw usay mo dwell ta more on the specific situation wherein we have been violented. Say kanang diha ratap kutob apan mga kapaglaom, always remember nga naa jud ay ginatan-aw ang Ginoo sa imuha. At the end of the day na siya na siya purpose of everything yun, no? So mo nang ato lamang itugyan sa iyaha ang tanan. Mga beautiful stories of our lives mga kapaglaom who trusted in the Lord despite the pain they went through. Kini nga mga istoryaha ato ni nga kanang sa pang hinuktukan nga it could have been us also, pero the Lord would able to make that story, kanang painful nga story, into a story that is something beautiful nga mahimong testimony nga to sa uban, that others would also give glory sa ato nga Ginoo. So mga kapaglaom, we don't have much time to emphasize more about this. I hope nga if you're one of those individual nga naka-experience sa mga violence and abuse gikan sa panimalay or sa ato nga palibot, may it be mga kapaglaom nga this topic would be of great blessing sa inyo ha, and also you would know kung asa man gani mo muadto. And so mga kapaglaom, atong padayunon sa pagbasa ang ato ang mga prayer request as what I have mentioned earlier nga padayon mo sa pag-comment below sa ato nga comment section. So we have prayer request gikan ni kapaglaom Dr. Christian Fermilan alang sa mao nga balatian right now naa sa hospital. Let's also pray for kapaglaom Inalin Diasis alang sa iyang heart problem, as well as with Mr. and Mrs. Keroyla alang sa iyang work application sa Arizona. Then si kapaglaom Mara Gimoros alang sa iyang sleep difficulty, gakaliso din siya og tulog. And si kapaglaom Heidi Tangs alang sa iyang stronger nga pagtudya sa Ginoo kaban sa mga kabatan-unan sa ilahang nga dapit. And for this batch of prayer request, would like to ask Pastor Kim to pray. Yes, mag-ampo kita kapaglaom atong dalon diya sa Ginoo sa pag-ampo ang atong mga lola nining kabuntagon. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, sa padayon sa among pag-inampuay o pag-tinabangay ingon nga usa kami ka pamilya diha sa pagtuo sa imong gahom og diha kang Ginoong Hesus, among dalon ining kabuntagon ang imong mga kanakan sa paghangyo Ginoo. Una among iampo nining taknaa si Dr. Christian Fermilan. Nadon na siya gisugama karon nga problema sa panglawas, nasa sa comatose stage. Among giampo nga imo siyang pukawon, imong lig-onon o buhion ang tanan nga mga ugat sa iyang panglawas, sa iyang lawas nga aron siya mabalik ngadto sa kahimsog. Amo sang dalon si kapaglaom Inalin Diasis, kadto na siya heart problem. Ikaw magatipig sa iyang kasing-kasing diha sa pag-ayo. Ingon man among iampo sila ni kapaglaom Mr. and Mrs. Keroyla nga ang ilahang handom nga makatrabaho o madawat ilang application ngadto sa Arizona, matigayon Ginoo ilawom sa imuhang giya o panalangin. Amo sang dalon Ginoo nining kabuntagon si paglaom Mayra Himuros nga na problema siya sa pagtulog, nga dili siya kayo katulog kung doon na siya gibati nga panakit sa iyang lawas. Among iampo Ginoo nga kini imong pag-aalinon. Amo sang iampo si kapaglaom Heidi Tang nga malig-on ang iyahang pagpangalagad pagtuo diha kanimo uban sa mga kabatan-onan sa ilang dapit o sa diin mang dapit sa kalibutan sa imong mga kanakan. Ginoo, salamat nga niining tanan kini among pag-ampo dili makawang, kay amo kining giampo og gipangayo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas.
Amen. 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 Mga kapaglaom, we still have more prayer requests gikan sa ato ang live streaming sa Facebook and YouTube. We have from Kapaglaom Lot Manzano Bayos. Let's pray for health recovery sa mga individuals ni Kapaglaom Noel Tonsyongko, Kapaglaom Francis Bayos Jr., Kapaglaom D. Silva, and Rachel Jean Mansueto. Also from our prayer sender 6384. Atong iapil sa pag-ampo si Kapaglaom Jason Dagang alang sa iyahang let examination tomorrow. Kauban sa itong mga examinees, no? Then si Kapaglaom Dali Torrenueva alang sa yang medical examination this coming September 16. Let's also pray while waiting sa iyahang result na mahimong okay lamang ang tanan, and if na magani mga problema, mahimong dili kayo ana ka-complicated. And also providence gikan sa ilang mga resources. Let's also pray for Kapaglaom Angeline Joy Marcilo nga unta mo masugot na ang gi-applyan alang sa iyahang nga trabaho nga walay sabat, especially kita mga Adventist, no, mao ni ang ato ang struggle when looking og mga trabaho ato ginang pangitaon nga dili ma-compromise ang sabat sa Ginoo. And also let's pray for Kapaglaom Terence na unta makalakat na siya makalakat na siya kung ang iyahang mama sa balik sa makaistorya na sa iyahang mama. I think maura na mga kapaglaom gikan sa ato ang mga live streaming. And for this last batch of prayer requests, we would like to ask Kapaglaom Pastor Lem to pray. Daghang salamat Kapaglaom Main. Nining kabuntagon mga kapaglaom ato nga basahon usab ang saad sa Ginoo nga maghatag kanato og kalig-on, maghatag kanato og paglaom sa pagkinabuhi padayon ngadto sa unahan. Episo kapitulo 1 bersikulo 3 nagingon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Mga kapaglaom, di ta angay nga maluya. Di ta angay nga kanang mubati og kasakit. Tungod kay ang Dios sa langit pinaagi kang Ginoong Hesus kanunay nagapanalangin, nagatawag kanato sa pinasahi nga buluhaton diin kita gibutang. Nindot kay ato nga kinabuhi mga kapaglaom tungod kay wa ta pasagdi sa Ginoo. Usahay mo bati ita kung unsa ang ato nga kinabuhi karon, kung unsa kita ka makaluluoy apan kini nga bersikulo nagpahinumdom kanato nga walay bisan usa nga gipinig gisalikway sa Ginoo diha sa iya nga atubangan. Busa nini nga kabuntagon mga kapaglaom atong daygon o pasalamatan ang Ginoo sa iyang mga saad pinaagi sa ato mga pagampo. Ako kamong agdahon sa pagduko sa inyong mga ulo, magampo ta. Dalampanan og Ginoo namo nga magkagagahom. Ninintak na sa kabuntagon, among giduol ikaw, giila, nga Dios ug manuluwa sa among nga kinabuhi. Og pinaagi lamang kanimo og diha kanimo kami mag-alagad sa tinud-anay sa amo nga kinabuhi. Ang among hunahuna og kusog alang diha kanimo aron nga kami o Dios mahimo nga mga instrumento nimo ngadto sa mga katawhan diha sa katilingban. Kung unsa man ang imong kabubuton nga imong ipadayag sa matag usa kanamo, gamita kami. Sumala sa imong grasya o kaluoy sa matag usa. Yes, Among nakita kung unsa kami ka maluyahon, wala kami pulos diha sa imong atubangan. Apan ang imong mga saad nining taknaan nagahatag kanamo o nagahatag kanamo og pasalig nga ikaw sa kanunay nagatawag kanamo sa usa ka pinasahi nga buluhaton. Yes, Lord. Dili kami angay mubati og kaluya, dili kami mawala sa among pag-alagad o pagtuo diha kanimo. Ang tanan nga dungog, himaya ug pagpasalamat og among iuli diha kanimo o Dios. Tungod nini nga saad nga kami magmalaumon kanunay sa among nga kinabuhi sa pinasahi. Nini nga kabuntagon akong ginadala sa imong atubangan ang among mga kapaglaom nga nakasinati og mga pag-abuso, gisakitan, gibiay-biay. Inaot Ginoo nga ikaw magapakamayo kanila.
Katong mga kapaglaom namo nga nga naa sa kanang gitawag og depression tungod niini nga mga pag-abuso. Tagda sila o Dios. Og tabangi sila. Atagi sila maayong pagpahulay, maayong nga panglawas, ilikay sila sa mga balatian nga ilang ma-overcome kining tanan nga mga pagsulay sa ilang nga kinabuhi. Lain-lain kami og tolerance Ginoo sa among mga problema. Apan kini sila sa pinasahi, tagda sila nga ilang malampasan kining tanan nga mga problema sa ilang nga kinabuhi. Dunay mga kapaglaom namo nga naas balatian. Dili namo masulti ang among mga kapaglaom nga naas balatian. Daghan sila. Sumala pa sa gi-mention kaganihan ni kapaglaom main. Hinaot nga mo silang tagdon, ayuhon mo sila. Tanduga Ginoo ang bahin silang lawas nga nagmasakiton. Unya hatagi og kinabuhi. Ayuha sila. Gikan sa ilang mga pag-antos, mga pag-agulo. Hatagi sila og kagawasan sa mga tambal nga ilang ginainom. Og ayaw sila pahubsi sa mga financial nga gikinahanglan naron nga ilang sustinian ang tanan nila nga mga gikinahanglan naron nga mahiuli sila sa mahing panglawas. Ang among mga kapaglaom nga naa sa mga pag-antos tungod sa financial problem, tungod sa problema sa panginabuhi, problema diha sa panimalay, tabangi sila o Dios. Ihatag kanila ang kalinaw, ihatag kanila ang kalipay sa pag-alagad diha ganimo. Panalangin ni usab ang among mga kapaglaom who will be taking the LET exam tomorrow. Naot nga imong ipahiuli kanila ang mga butang nga ilang natun-an, ilang madumduman. Panalangin ni si Sir Even Villarubin sa iyang katapusan nga adlaw sa examination ug mga adlaw. Naot nga imo siyang hatagan sa pinasahi nga kaalam ug kahibalo nga ang natun-an niya sa nanglabay nga mga panahon iyang magamit kini aron magmalampuson siya og maggamit siya nga labi pa kay epektibo alang sa imong bulaton. Og sa katapusan o Dios, akong ginampo sa kapaglaong jail, hinaot nga imo siyang ayuhon sa iyang balatian. Hatagi siya kagawasan gikan sa iyang balatian ug ayuha siya nga magmalipayon, magmahimsugon siya ug magamit alang sa imong bulaton. Kining tanan akong gipangayo giampo, pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much for that powerful prayer, Pastor Lim. Amen. Mga kapaglaom would like to thank you for being so brave enough to share your prayer requests and even to share your joy sa diha nga inyong na-receive ang mga katumanan or mga tubag sa inyong mga prayer requests, ang inyong mga praise reports. We are also glad to receive and to praise God for it. So mga kapaglaom, dugang na amo ang ipabilin kaninyo o mga pagpahinumdum diha kaninyo. And always remember that He, ang Ginoo nga who have turned the painful past of Joseph. He is also the same God who is just and faithful to change your bitter past to victory. No, do naman tod kapait ang inyong na-eksperyensyahan, sakit man tod ang inyong na-eksperyensyahan nga daw wala na kapadulngan, but always remember that there is always a victory kung ikaw will keep on battling, you'll keep on fighting, you'll keep on struggling bisan pa man niining tanan. We all have the we may have the human tendency mga kaigsunan, mga kapaglaom, to take revenge if we have given the chance. No, like ni Joseph, but always remember na bisan pa man og tagaan-ta nga tendency to take revenge, dili nato na it take for granted mga kapaglaom. And also mga kapaglaom, we have amidst these tribulations, may it be that we will find peace in our hearts as we will choose to trust in God. Yes, salamat kapaglaom man mga kapaglaom. Ang Biblia naghatag nato padasig alang labi na ni adtong mga nagantos og mga violence nining panahon na. Walay laing lig-on nga atong ikabilin nga pulong mga kapaglaom. Gawas gyud lamang sa pulong sa Ginoo nga mao gyud atong
buhi nga dalang pan ining panahon sa mga pagsulay nga nagadangat sa kinabuhi. Sumala pa sa Ecclesiastes 21 verse 14 mapaglaom. Nagingan siya, "For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." Atong hinumdumang paglaom nga ang pagpanimulos anaa sa kamot sa Ginoo. Atong pabuton ang iyahang pagpadayag ug unya ato nga dawaton usab ang iyang ganti nga nganhi kanato. Og katong nanagmal o naghimog mga violente nga mga buhat, ang Ginoo mga igsoon wala magpabaya niya. Yes, and special providences of dark arts may encourage the soul in future attacks of Satan and equip the servants of God to stand in fiery trials. The trial of your faith is more precious than gold, mga It is kapaglaom. faith that familiarizes the soul with the existence and presence of God. And when we live with an eye single to His glory, we discern more and more the beauty of His character. Our souls become strong in spiritual power, for we are breathing the atmosphere of heaven and realizing that God is at our right hand. We should live as in the presence of the Infinite One. And the most trying experiences in Christian life may be the most blessed, mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Let us lay hold on the promise of our Heavenly Father. This has been Kapaglaom Kim, encouraging you to trust in the Lord with all your heart. Take God at His word and find peace and assurance in His promises. This has been Kapaglaom Pastor Lemuel Lauron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pagampo din hilang sa Let's pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.